living water from the hills of God. It makes me glad and happy all the way. Now glory, grace, and blessing mark the path I trod. I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water. And now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water. Oh, wonderful and bountiful supply. Oh, sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsting spirits can be satisfied. Drinking at the springs of living water. And now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water. Oh, wonderful and bountiful supply. Drinking at the springs of living water. And now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water. Oh, wonderful and bountiful supply. Oh, wonderful and bountiful supply. Oh, wonderful and bountiful supply. See all around, we will live in the light of the risen Thank you so much, Sister Cherry, sa napakagandang opening number. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na nais pong mag-welcome sa bawat isa po sa atin sa ating pong Thursday edition ng Feasting on the Divine Verses Online Ministry. So, thank you for your understanding. Pasensya na po kayo. Ako po ay nanggaling sa meeting, kaya mukhang hindi po talaga kakayanin dahil po sa traffic, sapagkat ako po ay nagpasya na makikipagtulungan po sa Peace Party List. Ano po? So, sapagkat gusto ko po yung kanilang advocacy, so kinukumit ko po ang sarili ko to help them, kaya nagbigay pansin po ako para sa meeting po ng mga kasama po dito sa Peace Party List na ito. So, sorry po sapagkat kinailangan kong ma-move. Ano po? Ayoko naman biglain po yung ating papalit sapagkat sa heart ko po, nakaprepare ako talaga na gusto kong ako po ang makapag-feasting hanggat kakayanin po ng aking oras. So kaya muli po sa mga naka-tune in na, ganun din po sa mga naaabot po ng ating share. At sa mga ka-watch party po natin, so welcome po kayo dito po sa ministeryong ito. At nais po namin ipaalam na ang ministeryong ito ay nakasentro po sa pagbabahagi po ng salita ng Panginoon. Kaya nais ko pong hilingin na ang bawat isa po sa atin ay talagang tumutok hanggang matapos po ang ating pong pagbabahagi ng mensahe. So nais po natin na ngayong gabi, batiin po natin ang mga birthday celebrants. And please understand, ayoko pong mamiss ang pagkakataong ito sapagkat kahapon po ay service po at gusto ko lang pong batiin po ng belated happy birthday ang aking pong ninang, ang aming pong ninang Malulaw
So, isa sa malapit po sa aming puso. Happy birthday po, Ninang Malu. At patuloy po nawa kayong palakasin ng Panginoon at pagpalain pa. At maging blessing po ang inyong buhay sa marami. Nice po nating batiin yung mga nagse-celebrate ng birthday exactly today. Uunahin ko na si CJ Manungsong. Happy birthday, CJ Manungsong. Yan po ang anak ni Sister Lynn, ang ating pong masipag, nakabalikat po sa misyon sa LWBM Parañaque. Kaya shout out sa LWBM Parañaque. Nice din po nating batiin, anak din po ng pastor naman ito, si Sister Faith Laureano. Happy birthday, Sister Faith. At naway lalong maging kagamit-gamit ka, anak, sa gawain ng Panginoon. At naway pagpalain ng inyong pamilya. So, ganoon din po ang ating pong kamanggagawa, si Pastor Nereus Ranya. Pastor Nereus, happy birthday po. At naway patuloy kang palakasin, pagpalain at gamitin ang ating Panginoon. Enjoy your day, Pastor Nereus. Nice din po natin batiin. Sa Japan naman po, ang kapatid po natin, si Sister Maricel Laruan Saito. Happy birthday, Sister Maricel. At sa lahat po ng mga nagse-celebrate ng kanilang pong wedding anniversary, ipinapaabot po namin sa inyo ang aming pong pagbati. Nakikisaya po ang feasting sa inyo pong okasyon o sa inyo pong celebration. So yan po ang mga pagbati po natin. At nais ko lang pong i-shout out po natin ang ating pong mga gawain na pinasisimulan po. So of course, ang LWBM Calaca, Batangas sa pangunguna po ni Preacher Darwin Bautista. Shout out sa inyo mga kapatid. Makakadalaw din po ako sa inyo. Lord willing, mapapasyalan ko po ang ministeryo po natin dyan. Shout out na rin po ang grupo po ng Tondo. Ito po ang Future LWBM Tondo. Okay? So, shout out po sa bawat kapatiran at mga tagapangasiwa po natin doon. Sila Preacher Daniel, Brother Jason, at gayon din naman si Pastor John at ang ilan pa sa mga kasama. At syempre po, si Colonel Dungo. Thank you so much sa pakikipagtulungan po ninyo para po sa maging pagsasaayos po ng gawain ng Panginoon. So, shout out din po para kay Brother Bernard Eliseo at ang kanyang pamilya. At gayon din po si future preacher sir natin sa Nagano sa Matsumoto, Nagano Ken, ang LWBM. Mission din po yan na talagang ipag-pray po ninyo sila sapagkat masisigasig po ang mga kapatid po natin doon. At syempre po sa Ministeryo ng Japan, alam po natin, sila Pastor Robert, Pastor Mark J. At ngayon po, please, isama po natin si future preacher sir para po sa gawain din po doon sa Japan. Maganda po yun, para at least magkaka-fellowship po sila sapagkat malaki po ito. Meron pong iba't ibang lugar na po pwedeng mapaglagyan po ng gawain. So, yan po, shout out po. Sa lahat ng nanonood, shout out. At salamat po, Sister Dali Pascual, sa inyo pong puso na bagamat tayo po ay hindi naman talaga sa ganitong paraan ay nagkakampanya, pero natutuwa po ako sa heart po ninyo sapagkat itinuturing yung kabilang po kayo ng ating pong gawain. So maraming salamat. So this time, dako na po tayo sa ating pong panalangin. So dahil nga po naghintay kayo, so medyo maiksi lang po ang isi-share ko po sa inyo ngayon. Ang importante po, nangyari pa din na ang inyong lingkod ang makapag-share po sa inyo at alam po ito ng ilan sa mga nagme-message po sa akin na alam ko naman na nabe-bless naman po tayo gabi-gabi pero it is really great and good na maramdaman po natin na in a way or somehow namimiss nyo po ang inyong lingkod. Kaya heto po tayo. So, and I hope na maging blessing po ngayong gabi. Sige po, samahan po ninyo ako sa prayer sa ating pong pagsisimula. Let us pray. Aming kataas-taasang Diyos, aming Amang Banal, sa gabing ito, pinapupurihan ka namin, pinararangalan at dinadakila. Thank you so much sapagkat ikaw po ang siyang pinanggagalingan ng mga pagpapala. Salamat po sa kalakasan, salamat po sa patuloy na pagsusustain mo sa bawat isa po sa amin. Sa kabila po ng kami ay nasa ganitong sitwasyon. Salamat po sapagkat hayag ang iyong katapatan.
Hayag po ang iyong kabutihan, ang iyong kagandahang loob. Kaya Panginoon, tinatanaw po namin ang lahat sa iyo at sa iyo pong katapatan. Ngayong gabi ito, dakilang Diyos, pakalinisin mo po ang aming mga puso. Nawa kami po ay muling mapagpala sa aming magiging pagsasalo-salo sa iyong banal na salita. Lalo na po ang topic na inilagay mo po sa puso ng iyong lingkod. Nawa ito po'y maging tugon sa pangangailangan spiritual ng bawat makikinig po sa amin. Dakilang Diyos, nais po naming ilapit sa iyo ang ilan sa aming mga prayer request. Ang co-family ng Bigan, dakilang Diyos. Hiling ko po ang pag-iingat mo kila Brother Bert, Sister Glessy, ganoon din po kay Jenica, at maging ang gawain po sa Bigan Calvary Baptist Church, Panginoon. Ikaw po ang magpala sa kanila. At ang mga ilang specific request po ng co-family, dakilang Diyos, ikaw po ang magsaayos. Nawa ang leading mo, ang guidance mo po, ang siyang manguna po sa kanila. Sa iyo po namin pinagkakatiwala na sa iyong sakdal na kalooban, magagrant po ang kanilang heart's desire at ang kanilang specific prayer request. Panginoon, dalangin din po namin ang Living Water Baptist Mission Muntinlupa sa leadership po ni Pastor Felix Del Rosario. Panginoon, salamat po sapagkat nagkakaroon po ng liwanag ang aming panalangin para sa lote na hangad ng aming puso para po sa gawain. Nawa dakilang Diyos, patuloy kang gumabay, manguna. May you continue to give Pastor Felix wisdom, Heavenly Father, lalo na po sa kanyang negotiation na ginagawa po sa owner ng property at nawa hipuin mo rin po ang puso ng may-ari at naway maging maayos ang lahat. Huwag magkaroon po ng kahit anong aberya, lalo na po sa mga papeles, dakilang Diyos. Hiniling ko po na ikaw ang siyang gagawa at patuloy na magbibigay ng kasagutan sa panalangin ito. Ipinapanalangin na rin po namin sa iyo ang Living Water Baptist Mission Calaca, Batangas sa pangunguna po ni Preacher Darwin Bautista. Nawa makakita na rin po ng lote na kung saan ito po ang pagtatayuan ng gawain para po sa magiging pagpapatuloy at paglago ng ministeryo na itinayo mo sa lugar na yon. Panginoon, thank you po sa mga tinawag mo na tumutugon sa iyong tawag at masigasig na naglilingkod. Panginoon, hiling ko rin po sa iyo ang iyong perfect will para po sa future LWBM Tondo, Panginoon. Ipinagkakatiwala ko po sa iyo na ikaw po ang siyang gagabay, mangunguna at patuloy na magpapalago ng gawain, lalo na ang grupo na inaalagaan at dinidisciple ngayon. Salamat din po kay Colonel Dungo sa pakikipagtulungan para po sa ministeryong ito. Dakilang Diyos, hiling din po namin ang lahat ng mga missions and ministries ng Living Water Baptist Church, ganun din po ng Victory Fundamental Baptist Church. Panginoon, hiling ko rin po ang iyong gabay para po sa talagang disenyo o plano po para sa ministry. Ikaw po ang aming naisundin, kaya bigyan mo po kami ng spiritual sensitivity upang maging maayos po ang aming kapasyahan. Dakilang Diyos, hiling din po namin ang provision mo para sa house renovation po nila Atimaan, Panginoon. Kung paano na ikaw po ay nasubukan po namin sa iyong katapatan sapagkat ikaw po ang nagsusupply at nagpo-provide sa pangangailangan po naming lahat, ikaw po ang aming hinihilingan para po sa magiging house renovation na ito. Dakilang Diyos, ang finishing din po ng construction ng Pedro family, ang iyong provision at ang pagtatapos po nito ay maging maayos po nawa, dakilang Diyos. Salamat po sa mga pagpapala mo sa kanilang buhay. Panginoon, hiling ko rin po na ikaw ang siyang gumawa, maghanda sa bawat isa po sa amin, particularly sa Living Water Baptist Church para sa amin pong nalalapit na anniversary sa second Sunday ng December. Kasama na po sa panalangin po namin ang amin pong campaign, ang project po para sa construction po ng aming rooftop because we believe, Lord, na tama lang na amin pong painamin, ayusin, lalo na po ang ginagamit po para sa iyong ministeryo. May you provide for us, Heavenly Father, and may you continue to touch the heart of the members of LWBC Santa Mesa at nawa ang provision mo po ang siyang pasaganain mo po sa bawat isa. Dalangin din po namin ang aming speaker, Panginoon, si Pastor Butch Garcia, ang wisdom, guidance para sa message na ipagkakaloob po niya na wadakilang Diyos, makatagpo kami sa amin pong spiritual na pangangailangan. Ganon din po si Sister Rhea, dakilang Diyos. Hiling po namin ang pag-aayos mo ng kanyang throat,
na tuluyan, Panginoon, para siya po ay makaawit sa amin pong celebration. Panginoon, hiling ko rin po na ikaw ang siyang gumabay, magpala sa mga online ministries. Ganon din po ang mga pagbabalikan na po ng mga physical gathering. Nawa ang bawat mananampalataya na totoong natuto sa mga online services ay talagang kakitaan po ng patunay sa pamagitan po ng aming eagerness na talagang kami po ay dumalo sa pagtitipon, Panginoon. Ang mga home Bible studies po, online Bible studies po ng iyong lingkod, ipinagkakatiwala ko po sa iyo. Dakilang Diyos, gabayan mo po, ingatan mo po ang aming pamilya mula po sa aking inang, mga kapatid, ganoon din po ang aking pamilya. Si Maris, everyday protection po, guidance, kalakasan, ganoon din po kay Sophia, ang pag-iingat mo sa kanya at ang pagbibigay ng wisdom sa kanyang pag-aaral at ang patuloy na kalakasan po niya at ang maayos na kalusugan po niya. Dakilang Diyos, ganoon din po ang iyong lingkod sa mga engagements ko po. Gabayan mo po ako at tulungan. Ang biyaya mo pong masagana ang patuloy na ipagkaloob mo po sa akin at ang everyday protection, Panginoon. Ganoon din po sila Pastor Orson, Teacher Tessie. Salamat po sa buhay nila. Nakabalikat po sa ministeryo. Si Brother Junjun, Panginoon. Salamat po at ingatan mo rin siya at gabayan kung ano po ang iyong kalooban para sa kanyang buhay. Si Sister Chari, Panginoon, ang kanyang patuloy na mitiin para sa kanyang pamilya at sa ministeryo. Ikaw po, dakilang Diyos, ang tumulong at magpalakas at mag-ingat din po sa kanya everyday. Si Rose Ann, Panginoon, hiling ko rin po ang iyong gabay sa kanya at ang patuloy na wisdom sa kanyang pag-aaral at nawa ay maging maayos din po ang kanyang future, Panginoon. Si Preacher Angel O at si Sister Arabel na patuloy po naming nakakatulong sa ministeryo. Dakilang Diyos, ikaw rin po ang mag-ingat, magpala at magbigay din po ng kanilang heart's desire sa iyong tamang panahon. Thank you so much, Heavenly Father. Again, we would like to commit to you this Bible study. Help me, O Lord, and continue to give me wisdom, and please meet the spiritual needs of the people, and may you continue to bring others, Heavenly Father, para po madagdag sa amin pong mga mahababahaginan ng iyo pong banal na salita. Ang mga businesses po ng mga members at ng mga kasama po namin at ang mga prayer request po na nasa puso po ng lahat ng nakikinig ngayon, abutin mo po sila. Lalo na po yung mga may karamdaman na humihiling ng kagalingan o nasa treatment o nasa hospital, abutin mo po sila ng iyong makapangyarihang kamay. Thank you so much, O God, at ngayong gabing ito, sa iyo pong muli ang aming pagtitiwala para sa iyong patuloy na pagpapala sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming panalangin, O Diyos, sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. This time, ay maghanda na po tayo. Pakinggan po natin ang special number and then right after ng special number, ang ating pong mensahe. Little flowers never worry when the wind begins to blow, and they never cry when the rain begins to fall. Though it's wet and oh so cold, soon the sun will shine again, and they'll smile into the world for their beauty to behold. So let it rain, let it pour. Little troubles keep knocking at my door. If we learn the right from wrong, it will help to make us strong.
Ayan po, si Deacon Larry Lumanog, ang isa sa akin pong paboritong singer. Ano po, thank you sa pagiging malaking bahagi o partner ng ministry ito ng Feasting on the Divine Verses. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, yung opening po natin at closing po natin, yan po ay si Deacon Larry Lumanog. Blessing po talaga ang gift na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Nakita ko na naman yung comment ni Miss Sarah G. Parang nasa langit na raw siya habang pinakikinggan niya ang inyong mga awit. So, thank you so much. This time, nais ko lang pong i-shout out ang mga kapatiran po nating nanunood sa iba't ibang bansa. Okay? Hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi yung mga nasa iba't ibang bansa. At syempre po, nais kong i-shout out din po. Nakita ko po si Ma'am Melda Claridades. Good evening po, Ma'am. It is always an encouragement to see you na naka-back up at nakasuporta po sa ministry na ito sapagkat kami po ay mga legacy po ng pamilya Claridades sa usapan po ng gawain ng Panginoon. Si Doc Carlos Darlucio, shout out sa aking matalik na kaibigan. Thank you for watching. All right? Ngayong gabing ito, dadako na po tayo sa message at katulad ng sabi ko sa inyo, dahil ako po ang na-delay sa ating pong pagsisimula, so kaya hindi po tayo para magpakatagal o magpakahaba po ngayon. Enough para tayo po ay mag-feed spiritually po sa napakahalagang mensahe na tingin ko po ay patuloy na masasabi nating napapanahon. John 16 verse number 33. John chapter 16 and verse number 33. Gusto ko pong i-share ngayong gabi ito ang message na pinamagatan ko pong Be of Good Cheer and Have Peace. Baka mamaya po maiugnay nyo doon po sa sinabi ko kanina sa introduction po natin na kaya po ako nahuli ngayon sapagkat galing po ako sa meeting sa aking pong kapasyahan na ako po'y makikipagtulungan po sa magandang advocacy po ng Peace Party List. Ano po? So, pero hindi po iyon yung aking pong tinutukoy dito sa message na ito. John 16:33, Be of good cheer, have peace. Tingnan niyo po ang sabi ng talata. Ito po ay mismong sa bibig ng Panginoong Hesukristo nanggaling. Ganito po ang kanyang sinabi. Verse number 33, These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, patuloy po ang aming hiling at samo na kami po ay iyong kausapin at pagpalain sa mensaheng ito. Nawa kung sinuman po ang presently humaharap sa matinding laban sa buhay o meron pong mga daladala, dakilang Diyos, nakabigatan, nawa ito po'y maging message of comfort po para po sa kanila. Dakilang Diyos, bigyan mo po akong patuloy ng karunungan at kapangyarihan, higit lalo ng kapuspusan ng Banal na Espiritu upang magawa ko po ang dakilang gawain ito, Panginoon. Sa iyo po ako lubos na nangahawakan at sa iyong banal na salita. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay? Be of good cheer. Ang pinaka-idea po nito, be encouraged. Okay? Be encouraged. Tayo po'y magpakalakas. Okay? Yan po ang idea, mga minamahal. So, ito po ay patungkol sa tinatawag nating shout for joy. Ayan. So, yung praise, yung papuri sa Panginoon, kagalakan sa Panginoon, at kalakasan po sa Panginoon. Actually po, ang idea na ito ay halos katulad nung mga sinabi ng Diyos mismo kay Joshua. Nung itayo po ng Panginoon si Joshua, considering na ang kanyang magiging trabaho po ay napakabigat sapagkat yung maging successor ka ni Moses doon sa bayang Israel, so mabigat na laban po ito. Kaya po ang paulit-ulit na sinabi ng Diyos sa kanya yung pong be of a good courage. Okay? So ikaw ay magpakatapang. Yung idea po halos pareho po yon. Be of a good courage. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay ang nakapaloob mismo sa teksto po natin. Kaya yung title natin, kinuha po natin doon sa idea,
but be of good cheer. But be of good cheer. Matapos po doon sa unang pahayag, these things I have spoken unto you, that in me you might have peace. Meaning, niliwanag po na kung ang pag-uusapan kapayapaan, ang tunay na kapayapaan po nasa Panginoon. That in me you might have peace. Kung gusto po natin ng kapayapaan, sa Panginoon po natin masusumpungan po yan. Remember, ang linaw-linaw po ng sabi po ng Isaiah, chapter 9 and verse number 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Prince of Peace, the Everlasting Father. So, makikita nyo po na ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ang pinanggagalingan ng kapayapaan. Kaya yun ang unang bagay po na gusto kong bigyan ng emphasis sa bawat nakikinig ngayon. If you really want peace, ang pinanggagalingan po at ang makapagbibigay po sa atin ng kapayapaan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Dito po sa mundong ito, makikita natin na talagang parang ang lahat ng bagay hindi po pwedeng panghawakan. Pero kung ang pag-uusapan po ay ang garantiya, ibang-iba po kapag ka ang ating pinag-uusapan ay ang ating Panginoon. So kaya ngayong gabi, ito po ang kailangan ng lahat. Yung pong kapayapaan ng Diyos, kapayapaan sa Diyos, at kapayapaang mula sa Diyos. Yan po ang mga bagay na dapat medyo tingnan po natin. Ating pong magandang kilalanin po ang lahat ng ito ay sa Panginoon. Kasi sa kalagayan ng tao, nahiwalay sa Diyos, ang kailangan kapayapaan sa Diyos. Di po ba? Sa salvation po, yun po ang ating magandang maranasan. Yung justification, dahil sa tayo po'y na-justified by faith, we have peace with God. Di po ba? So tapos, sa pag-uusap po natin, sa araw-araw po nating buhay, mga kapatid, maganda po na yung kapayapaan ng Diyos ay lagi po nating nararanasan. Okay? So kaya importante po yung idea, kapayapaan sa Diyos, kapayapaan ng Diyos, mga kapatid. Ito po ang ating mensahe ngayong gabi. Be of good cheer. Ibig sabihin, be encouraged. Magpakasaya kayo, magpakalakas tayo, magpakatapang po tayo, at magkaroon tayo ng kapayapaan. So, tatlong bagay lang po ang gusto kong ibahagi po sa inyo mula po sa talatang ito. Number 1, the afflictions in this world. The affliction in this world. Ang sabi po niya, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation. So, yung pong sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang dapat po magpapaging handa po sa bawat isa po sa atin, sa katotohanan sa mundong ito, marami pong mga kapighatian. Yung pong nagdudulot ng tinatawag na lungkot, hapis, 'di ba? Yung pong mga masasabi nating kahinaan at kahirapan, mga sakit, iba't ibang form na kung saan pipighati po sa atin. So kaya dito po, ang gusto kong makita nyo, the afflictions in this world. Yes, may mga sufferings po sa buhay natin sa mundong ito. Kaya nga, hindi dapat nagtataka yung mga mananampalataya, bakit ko nararanasan ito? Alam po ninyo, isang bagay lagi na kung saan nalulungkot ako pagka naririnig ko po, yung mga mananampalataya na sa lahat ng narinig natin, sa lahat ng natutunan natin, may mga pagkakataon pong pagka nakaranas tayo ng mga unpleasant experiences or unfavorable situations sa buhay po natin, mayroon pong mga mananampalataya raw, but easily, parang biniblame po ang Panginoon. Yung bang ang idea po, para bang ang Diyos ang may kasalanan kung bakit tayo po ay nakakaranas ng hindi magandang nararanasan po natin? Well, sa akin po, as I understand the Word of God, sa turo po ng Bible, maliwanag naman po, katulad nito, Panginoong Hesukristo mismo po ang nagsabi that in this world, you shall have tribulations. Ibig sabihin, marami talagang afflictions po dito sa mundong ito. Maaaring tayo sa ngayon, presently, ikaw ay physically afflicted. Meron kang mga dinaramdam sa katawan. In fact, ako, yun ang iniisip ko .
Hindi ko alam kung ano yung sakit na dadapo sa akin eh. Pero ikinakasa ko po yung aking pong sarili sapagkat alam naman po natin na yan ang characteristics po ng ating katawan. Na ang ating pong katawan ay may kahinaan na talagang kapag hindi po lalo naingatan, isang araw, lalabas na lang kung ano po yung karamdaman natin. Even the great man of God in the Bible experienced physical afflictions. Diba? Like Job, alam natin na hindi biro yung physical afflictions po ni Job. Matitindi po yung mga naranasan po ni Job. At ang isa nga rito, yung kanyang naging thorn, di ba? O yung kanya pong naging bukol. Ano po? So, yung pong mga sari-saring bukol o yung masasabi nating mabigat na naramdaman po niya at naranasan niya sa kanyang katawan. Tapos yung thorn in the flesh na si Apostol Pablo na kung tutuusin, masigasig na naglilingkod sa Panginoon. Si Job, matuwid ang buhay at talagang masasabi nating ang Diyos pa mismo ang nagsabi kung gaano naging matuwid ang kanyang buhay at yung pagkatakot niya sa Diyos. And then si Apostle Paul, masigasig na paglilingkod. Grabe po, very fruitful sa kanyang pagmiministeryo. And yet, naka-experience po siya ng physical affliction. So, ito po ang isang ipinapaalala ko po sa lahat. Kung tayo naman po ay hindi nabuhay ng kasing tuwid ni Job, at kung tayo po hindi naman naglingkod ng kasing sigasig ni Pablo, kung sila po na masigasig na naglingkod, matuwid na nabuhay, ay tanggap na talagang kasama sa karanasan. In fact, affected naman sila physically. Dumaing nga po sila ng matinding pain because of that. Pero alam po ninyo, hindi sila naging bitter sa Diyos. So yan po ang gusto kong ipaalala sa lahat. Diba? Kung itong matuwid na buhay at itong masigasig na lingkod ng Panginoon, naka-experience po ng physical affliction, wag ho tayong magtaka na tayo rin po. And in fact, ang afflictions na yan ay masasabi nating kasama sa sinasabi ng Panginoon na tribulation. Kaya sa context ng Christianity, ito po yung testings and trials na po pwedeng maranasan po natin. Sa pangkalahatan po, mga minamahal, ito po yung masasabi po natin na bunga ng ating pong kasamaan, bunga ng ating pong naging pagsuway, at alam natin na kung Kristiyano po tayo, hindi tayo dapat nasusurpresa sa mga pagsubok na darating sa buhay po natin. Yan po'y ipinaalala po ni James. Ang sabi po niya sa James chapter 1 and verse number 2, "My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience." Okay? Maliwanag po, mga kapatid, na ang sabi nga po ni Santiago, meron daw pong diverse temptations, meaning testings and trials. Hindi po ba yan ang mensahe natin na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga tagasunod, na ang sabi niya, "In this world, ye shall have tribulation." Diba? In the world. Dito sa mundong ito. Because in reality, being a believer, this world is not our home. Hindi po ito ang ating permanent na tirahan. Naglalakbay lang po tayo. At dahil hindi po tayo taga-mundo, mga kapatid, mga minamahal, talagang makakaranas po tayo ng mga atake sa mundong ito. So, si James, ang sabi niya, "My brethren, count it all joy." Diba? Ang sabi ng Panginoon, be of good cheer. Hindi po dapat maging dahilan ng pagiging bitter, hindi po dapat maging dahilan ng backsliding, hindi po dapat maging dahilan ng ating pong masasabi nating bad attitude, yung pong mga nararanasan po nating afflictions. Diba? Nagiging bad ang iba kapag ka po nakakaranas ng affliction, na even cursing God because of what they are experiencing. It is bad. Masama po yun na i-curse natin ang Panginoon, i-blame natin ang Panginoon. Hindi po marapat yan, lalo na sa atin na nagsasabi pong tayo ay mga Kristiyano. Yung iba po ginagawang dahilan para mag-backslide because of the unfavorable situation and unpleasant situation. Ito nga po yung afflictions na kanyang nararanasan. Because of that, nang lalamig, nawawala sa church, okay, tumitigil po, nagkukwit. Ano po ang mararating natin? Ano po ang ibubunga nito sa atin? So, hindi po backsliding ang dapat maging
Sagot po natin dyan. Ang sabi po, count it all joy. Count it all joy when you fall into diverse temptations. Ang sabi nga po ni Peter, wag daw po tayong mabibigla. Yan po yung kanyang binanggit po sa 1 Peter chapter 4. In 1 Peter chapter 4, sa verse number 12, ang sabi po niya, Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happen unto you. Anong sabi niya? But rejoice. So be of good cheer. Diba? Yun po ang ating mensahe. Have peace. Pumanatag po tayo. Nandyan ang Panginoon. Yan po ang bagay na dapat nating makita sa talatang ito. So, even our Lord Jesus Christ, doon po sa kanyang Sermon on the Mount, yung Beatitudes, doon po sa Matthew chapter 5, 6, and 7, sinabi po niya, mapalad, 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 di po ba? So, ibig sabihin, ang kasama po sa sinabi niyang mapalad, yung mga pina-persecute. Kasi isa sa afflictions din po natin dito yan, yung persecution Hindi lang po yung physical illnesses, di ba? Hindi lamang po yun. Kundi kahit yung mga persecution po, afflictions po natin yan. At sa mundong ito, madami talaga tayong taga-usig. Marami po tayong mga persecutor. And in fact, even the Apostle Paul, sinabi naman po talaga niya yan Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. So, sino man daw po, opo, at ang nagnanais na mabuhay para kay Kristo ay magbabata ng pag-uusig. Yan po'y nasa 2 Timothy chapter 3 and verse number 12. So, ito po ang masasabi nating consistency ng Biblia sa pagtuturo na sa mundong ito marami tayong kapighatian. Kaya nga po, ang awareness po natin patungkol dito ay makatutulong para po atin pong bigyang pansin po ang kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngayong sandaling ito, ano yung mga afflictions na nararanasan mo? Hindi po rason yan para i-blame mo ang Diyos. Hindi po rason yan para ikaw ay mag-backslide. At hindi po rason yan para lumabas sa iyo ang bad attitude. So, hindi po. Ang dapat makita po natin, tanggap natin dapat na sa mundong ito, marami tayong kapighatian. In the world, ye shall have tribulation. So, ito ang unang puntos po natin. Yung pong affliction. The afflictions in this world. So, the second point that I would like to give is the advice from the Word. The advice from the Word. Ano po ang ipinapayo mula sa salita ng Diyos? Nakita natin na ang afflictions po ay katotohanan. Maaaring ikaw, personally, you are experiencing so many afflictions in your life. But what is the advice of the Word of God? Ano po yung payo ng salita ng Diyos o yung payo mula sa salita ng Diyos? Pinapansin ko po ito. Ang sabi po ng Bible, pansinin natin muli. Babalik po natin sa 1 Peter chapter 4. Tingnan niyo po ang payo, Malinaw na malinaw po, mga kapatid. Salita po ng Diyos, ang nagbigay po sa atin ito, ang nagsabi po sa atin ito, sa 1 Peter chapter 4. Tingnan niyo, Sa verse number 12, again, Beloved, think it not strange concerning the fiery trial, which is to try you, as though some strange thing happened unto you. Now, for you to have an idea, yung bang parang, yung dumating sa iyo, parang kabigat nito Nabulaga ka, nasorpresa ka. Sabi, wag mong ikagulat yung mga fiery trial. Diba? Yung matitinding mga pagsubok na mararanasan mo. Na ituturing mong parang strange talaga siya. Ang sabi niya, maliwanag sa verse number 13, ito ang payo. But rejoice, inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Mga kapatid, alam niyo po, si Apostol Pablo ang reason kung bakit lahat ng mga afflictions na kanya pong naranasan ay natanggap po niya, mga minamahal. It is because of the fact that he is aware
na sa turo po ng Bible, hindi lang kalooban ng Diyos na tayo'y maligtas, kundi ang tayo po'y maging partaker of His sufferings. Ang ibig sabihin po, talagang pagka tayo ay naging Kristiyano, may mga tiisin po. May mga titiisin po tayo alang-alang sa ating Panginoon. Alam nyo, ang ganda-ganda po ng mga sinabi po ng salita ng Diyos. Tingnan nyo po. Sa verse 13, ang sabi niya, "But rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering, that when His glory shall be revealed, you will be glad. You may be glad also with exceeding joy." Verse number 14, "If ye be reproached for the name of Christ," anong sabi niya? "Happy are ye. You are blessed. For the Spirit of glory and of God resteth upon you. On their part, He is evil spoken of, but on your part, He is glorified." Ito po ang payo ho. "But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters." And then, pagdidiin po, verse number 16. Verse number 16, "Yet, if any man suffer as a Christian." Ang ibig sabihin nito, meron kasing mga sufferings, bunga ng mga kabulastugan po natin. Yung mga masasamang ginawa po natin. Yung paglihis, yung mali sa lakad natin, pasya natin. Kaya dapat laging kinukonsulta natin ang Panginoon para makatiyak tayo sa lahat ng ating kapasyahan. Pero tingnan niyo po ang sabi. Ang ganda po eh. "Yet if any man suffer as a Christian." Listen to this. For me, itong talatang ito ang pwedeng maging sagot na huwag mong iisipin na pagka-Kristiyano ka, wala nang sufferings. Kasi yun ang pinalalabas ng iba eh. Kaya nga sabi ko po, mali po yung nag-iimbita ka, "Uy, alam mo, pagka ikaw ay, di ba, umattend, mawawala lahat ng problema mo. Pag sumama ka sa amin, matatanggal ang lahat ng problema mo." Sometimes ganun po tayo, na mag-inganya ng tao. Mali po yun. Alam mo, pagka naging Christian ka, wala na yung mga sufferings na yan. Pagka naging Christian ka, wala nang mga problema. Mali po yun. Dahil ang sabi po dito ni Peter, "Yet if any man suffer as a Christian." So, yung statement na yan, leading sa kaisipan po na mayroon pong sufferings ang mga Kristiyano. Kaya yun lang ang dapat nating tiyakin. Ang advice mula sa salita ng Diyos, make sure that your afflictions or the tribulation that you are experiencing hindi po resulta o bunga ng mali at masamang ginawa po natin. Pero, kung ikaw ay may tinitiis o nagtitiis bilang o gaya ng isang Kristiyano, ang sabi po niya, "Let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf." Listen to this. Mahalaga tong puntos na ito, advice from the Word. Yung mga afflictions po natin, whatever it is, kung ikaw ay Kristiyano, yung pong testings and trials in different forms na nararanasan po natin, yan po ay dapat magdala sa atin sa kalagayang mag-glorify natin ang Panginoon. So, importante po ito na ang sabi niya, "Yet if any man suffer as a Christian." Kasi nga po, may mga kaya nagsasuffer as an evildoer, as a busybody, di po ba? O, yun po, na masasabi po nating mga taong nasa maling hakbang, maling ginagawa, yung pagdurusa na bunga ng kanilang masamang ginawa. Pero kung ikaw ay may tinitiis, may sakit ka, Kristiyano ka, anumang tiisin meron ka, ang sabi po ng Bible, "Let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf." So the advice from the Word is for us to glorify God in the afflictions that we are experiencing in this life or in this world. So napakahalaga po nito. Magandang mabigyang pansin po natin na ang tunay na Kristiyano po, ang sabi po, "Let us rejoice and be glad." Let us rejoice and be glad. So, kailangan po matuto tayo nung katulad na sinabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4 and verse number 4. Even in the dark prison, even in the difficult situation, ano ang sabi niya? "Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice." Mga minamahal, siguro po sa buhay po natin, kahit Kristiyano na tayo, alam po natin na meron tayong tinatawag na natural tendency. Ano po ang natural na tendency po natin? Natural tendency po natin.
Siyempre po, pag nahihirapan, dadaing. Okay? Kapag may mga nakaipitang sitwasyon, masasabi nating magrereklamo. Kaya nga sabi ko po, if we will study deeper the objective and the goal of Satan in the life of Job, maliwanag po that the goal of Satan is for Job to curse God. And you should be aware of that goal and objective of the devil. Ang gusto niya, kaya pinapayagan, kaya po nandyan siya, yung masasabi nating hamon niya, tingnan mo nga, kapag ka nagkasakit yan, kung pupurihin pa rin niya ang pangalan mo, tingnan mo nga, kapag ka naghirap yan, kung pararangalan ka pa rin at pagpapalain pa rin ang pangalan mo, tingnan mo nga kung nawala o naapektuhan ng mga mahal sa buhay niya, tingnan mo nga kung magtatapat pa rin siya sa Diyos. Tingnan niyo po ho, kaya nga sabi ko, ang dami po sa atin na napakaraming pagkakataon na po na napag-aralan po natin ang storya ni Job, but actually po, it is good for us to somehow makuha po natin yung masasabi po nating intensyon ng dyablo kung bakit po gano'n na lang ang panggigigil po niya kay Job. Because God is very confident kung sino po si Job. Kilala po niya si Job. Alam po niya ang katotohanan tungkol kay Job. Alam po niya na malinis ang motibo ni Job sa kanyang pagtatapat. Alam po niya na sincero si Job sa kanyang pagtatapat, sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Kaya nga nandoon yung kanyang kumpiyansa. Ang sabi niya, "Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, one that feared God and escheweth evil." So yun po ang kumpiyansa meron ng Diyos. Pero anong sabi ni Satan? Magtatapat ba yan sa'yo nang walang dahilan? So, yun po ang gustong laging ilagay po ni Satanas. Nakaisipan na kaya lang tayo nagtatapat sa Diyos kasi okay ang buhay mo eh. Pinagpapala ka eh. Sinasagot yung panalangin mo eh. Malakas ang katawan mo eh. Masagana ang negosyo mo eh. Pero how about kung darating ka doon sa time na medyo apektado ang negosyo? Na hindi ka na nakakakain ng katulad ng pagkain mo dati. Na kung saan naapektuhan ang iyong trabaho. Nagkaroon ng hindi magandang sitwasyon sa naging pandemyang ito. Nagkaroon ka ng karamdaman. Kamusta po? Kasi alam nyo naman ang laging hanap ni Satanas, di po ba? Yung ibubutas po sa atin. Hindi all-knowing si Satan, but Satan is always yung trying hard. Talagang tsumachamba po yan. Gusto niyang machambahan po si Job. Kaya lang, bigo po siya, mga kapatid. Kasi masasabi po natin na talagang garantisado po yan. Diyos ang nagsabi niyan. Pero ito ang problema, mga kapatid. Ang problema sa atin. Diba? Tsumachamba po si Satan. Hindi ba tayo yung kaya lang praise the Lord? Kaya lang of good cheer dahil po magaganda yung nangyayari sa buhay po natin? Kasi maayos pa ang negosyo natin, wala pa tayong alam na karamdaman natin, kaya heto tayo, areglado lang, praise the Lord, talagang maglilingkod sa Panginoon. How about? Because according dito sa sinabi ng Panginoon, in the world, you shall have tribulation. How about kung ikaw ay makakaranas ng mga affliction sa buhay mo? Let us listen to the advice from the Word of God. So, ang sabi po, mga kapatid, "Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf." Doon po sa James chapter 2, balikan po natin, mga kapatid. James chapter 2, "Count it all joy." Ibilang mong kagalakan. Grabe, no? "When ye fall into diverse temptations." Parang hindi naman po natural yan. Hindi naman po yan parang, alam niyo po yan, hindi naman siguro parang yan yung masasabi nating natural ng tao. Yes. Spirituality po yan. Hindi po yan ang natural. Sinasabi ko po sa inyo, ang natural na tao, pag nasaktan, magrereklamo. Ang natural na tao, pagka hindi paborable, magrereklamo. Ang natural na tao, magiging bitter kapag ka nakaranas ng hindi maganda. Natural po yun. Paano kung Kristiyano? Hindi ba pagka Kristiyano dapat hindi natural? Dapat pag Kristiyano dapat spiritual? At kung tayo po spiritual, ang payo ng salita ng Diyos, sa lahat ng afflictions, anumang nangyayari po sa atin, ang sabi po ng Bible, mga minamahal, rejoice. Ang sabi po, happy are ye, di ba? So, count it all joy.
So, be glad and glorify God. Yan po ang payo ng salita ng Diyos. Huwag po nating payagan kasi tandaan nyo, ito ang personal na aking pong pagsilip sa sinabi ng salita ng Diyos. Alam nyo po ba na kung kayo po'y may sakit at maging negatibo kayo sa Diyos, hindi naman po gagaling ang sakit nyo eh. Alam niyo po ba na kung kayo po'y may mga hindi magandang sitwasyon at magtatampo kayo sa Diyos, hindi naman po mababago yung sitwasyon nyo eh. So lumalala at bumibigat ang problema natin. Samantalang kung tayo po'y makikinig sa payo ng salita ng Diyos, mga minamahal, na anumang mararanasan natin, ilalagay po natin sa isip natin, I will glorify God in my sufferings. I will glorify God in my struggles. I will glorify God in all, di ba, hardships and trials and difficulties na aking mararanasan. Hindi po kayo magkakaroon ng maraming pera. Halimbawa, wala kayong pera, tapos eto ka, binlay mo ang Panginoon. Bakit sa lahat ng mga tao, kami pa ang pinaranas mo ng ganito? Bakit ang dami-daming tao sa mundo, ako pa ang nagkasakit ng ganito? Mababago mo ba yung sitwasyon dahil naging ganun ang attitude mo? So, bakit hindi mo gawin yung spiritual at positibo na ipinapayo ng salita ng Diyos? Glorify God. Ang dami po naming nakilala na talagang niluwalhati nila ang Diyos sa cancer na meron po sila. Nandiyan po si Ma'am Cindy. Tingnan niyo po si Ma'am Cindy Kasahe. Cancer survivor po yan. Na sa kabila po ng matinding cancer na naranasan niya, alam po natin that they are serving the Lord. Faithfully serving the Lord. Pero anong naranasan po niya? Nagka-cancer po siya. So hindi biro yung kanyang physical battle, mga kapatid. Pero kita niyo po, mapapa-praise the Lord ka. You will surely glorify God because of her. Yung kanyang testimony, hindi niya hinayaan na yung kanyang suffering magdala sa kanya sa pagiging bitter, na kung saan magiging bad yung kanyang attitude at magbabackslide po siya. No! Ginlorify po niya ang Panginoon. At hanggang ngayon, makikita niyo po, wala kahit na anino man ng cancer si Ma'am Cindy. Si Ate Miriam, nakita nyo naman kung papaano po sa kabila ng lahat ng naranasan niya. Diba? Survivor po yan. Si Teacher Tessie, hindi nagka-cancer yan. Pero sa early years ng kanilang marriage, diba? Imagine po, na-aksidente po siya ng walang kakwenta-kwentang tao. Samantalang nasa paglilingkod siya ng Panginoon. Nung na-aksidente po si Teacher Tessie na halos putol ang kanyang paa at yung kasama niya halos hati po yung katawan, alam niyo po ba kung nasa ang akto sila noon? Galing sila sa pagtuturo ng mga bata and then patungo na po sila sa choir practice. Imagine, busy serving the Lord, and in spite of that, nakaranas po ng matinding karanasan na naaksidente po na halos ikamatay po ni Teacher Tessie, pero mababakas niyo po ba sa kanya? Ito po yung spiritualidad na kailangan po natin. Tatandaan po natin that in all afflictions and sufferings na nararanasan po natin, hindi po makatutulong ang negatibong treatment or dealings po natin. We better listen to the advice ng salita po ng Panginoon, yung payo na galing sa salita ng Diyos. Glorify God, mga kapatid. So, una po, the afflictions in this world. Pangalawa po, the advice from the Word. And then thirdly, the assurance of winning. The assurance of winning, of victory. Amen? Yung katiyakan po ng tagumpay. Tingnan nyo po, anong ating magiging pangahawakan sa katiyakan ng tagumpay? Ang sabi po niya, mga kapatid, these things have I spoken unto you, okay, I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world, you shall have tribulation. Anong payo? Be of good cheer. Anong sabi po sa last line? Ang sabi po niya, I have overcome the world. Diba? So, ang sabi po ng Panginoon, napagtagumpayan ko ang sanglibutan. Kaya nga, para sa akin po, yun yung pwede nating i-claim. Yun ang po pwedeng maging assurance natin. Sapagkat tayo po'y nasa Panginoon, wala tayong hindi mapagtatagumpayan. Wala pong anumang bagay, mga kapatid, na hindi natin mapagtatagumpayan. In fact, ang deklarasyon po ng salita ng Diyos, we are more than conquerors through Him that loved us.
iugnay po natin ito. Romans, o yung sinabi po sa chapter 8, Romans chapter 8. Diba? Maliwanag po na ang iba't ibang afflictions, binanggit po ni Apostol Pablo rito sa Romans chapter 8 and verse number 35. Romans chapter 8 and verse number 35. Ang sabi po niya, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? So sa lineup na yan, tingnan nyo po mga minamahal, ano yung afflictions na meron po tayo? Wala po ba sa lineup na ito? Yung tribulation po, napaka-broad. Hindi po ba? Napakalawak po dyan. Mga bagay na nagdudulot ng pighati sa ating mga puso. Ang sabi po ni Apostle Paul, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Sama-sama na po yan. Karamdaman ba, kagipitan ba, panganib ba, diba? Kakulangan ba, kasalatan ba, o ano pa man, mga minamahal. Ang sabi po, verse 36, paglalarawan po ng karanasan po niya sa buhay niya sa Panginoon. As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. So, tingnan niyo po kung paano niya inilarawan. Ito po yung nanggaling doon sa tanong, sino ang makapaghihiwalay sa atin? Sa pag-ibig ng ating Panginoon Kristo. Verse 37, nay, in all these things, ano po yung in all these things dito? Lahat nung sinabi sa 35. In all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Huwag ko kayong padaig sa sakit na meron kayo. Huwag nyo pong i-entertain yung kaisipang inilalagay ni Satan na dahil may sakit kayo, kawawa kayo, dahil may sakit kayo, api kayo, dahil may sakit kayo. Talagang sinumpa tayo. O kung ano-ano pa pong mga lason sa isip natin. Kaya tayo may sakit, yan ang realidad sa buhay. Pero ang biyaya ng Diyos, katulad ng sabi ni Pablo, ay sagana. Di ba? Yung kanyang naging thorn in the flesh, matindi, painful po. He besought the Lord thrice. Pero anong sabi ng Panginoon? My grace is sufficient for thee. So kaya wag ho kayong makinig doon sa ganong kaisipan na inilalagay po ng kaaway. Na dahil ikaw ay may sakit, abang-aba ka, kawawa ka, wala ka ng dahilan para maging masaya. Talagang, di ba, reklamo ka na lang sa buhay mo, ubusin mo ang oras mo sa hinagpi, sa hinanakit, sa sama ng loob. Anong may tutulong sa atin ito? Why not glorify God sa kung ano po yung afflictions na nararanasan natin? Diba? May mga pagkakataon po, medyo hirap tayo dahil hindi na katulad ng negosyo natin dati, kung gaano kasagana. Mga kapatid, atin pong patunayan at ipakilala at ipakita ang Diyos at ang gawa ng Diyos sa lahat ng mga tribulation natin sa buhay nito. In all afflictions, sa buhay po natin, hayaan nating mahayag ang Diyos. And I am telling you tonight, there is a sure victory because tayo po ay nasa Panginoon. Ang sabi niya, sa mundong ito, marami kayong kapigatian. Pero magpakasaya kayo, mag-celebrate kayo, magpakatibay kayo, magpakatapang kayo. Ay aking nadaig na pagtagumpayan ko ang sanglibutan. And you know what? Kristiyano tayo. Sino kakampi natin? Sino kasama natin? Hindi ba? Ang Panginoon na mananagumpay? Kaya ang sabi ng Bible, anong sasabihin natin sa mga bagay nito? If God be for us, who can be against us? Yun po yung pinanggalingan niya. Romans 8 and verse number 31. Anong sasabihin natin? What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? And then, sabi ko nga po sa inyo, verse 35, itinatanong niya, sino makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sinabi na po niya, ang lahat, tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, or sword. Okay? Para daw tayong mga kordero na dinadala sa katayan. Pero anong sabi po? Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Verse 38. Verse 38.
Romans 8:38, "For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord." The assurance of winning. As long na ikaw ay nangahawakan sa Panginoon, ikaw ay mapagtagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na umibig sa atin. Huwag po tayong patalo sa ating karamdaman. Huwag tayong patatalo sa ating kagipitan. Huwag tayong padadaig sa ating kagutuman. Huwag tayong magpapadaig, magpapatalo sa ating kakulangan. Tandaan niyo po ito. Sa ating pong mga nararanasan, kung may kaguluhan, si Jesus Christ ang ating kapayapaan. Kung may pangangailangan, si Jesus Christ, si Preacher Glenn, ang ganda po ng mga pinaalala po niya sa atin sa mensahe. Shout out, Preacher Glenn. So, napakaganda po na makita natin the assurance of winning, panalo kapag tayo po ay nasa Panginoon. Kaya, napakaganda na pinatotohanan, pinapagtibay, ipinahayag ng ating Panginoon na sa realidad ng buhay, sa mundong ito, maraming kapigatian, maraming sakit, maraming mga hirap, okay? Pero ang sabi ng Biblia, "Be of good cheer. I have overcome the world." Talo lang po tayo pag tayo ang nakipaglaban. Pero pagka ang pinanghawakan po natin ay ang ating Panginoong Hesukristo, the assurance of winning, tiyak ang ating puntagumpay. Mga kapatid, mga kaibigan, gusto ko pong tapusin ang ating pong message ngayon sa isang paglalarawan. Ano po ito? Na nung ang ating Panginoong Hesukristo ay nasa lakbay dagat kasama ang mga alagad, hindi po naging dahilan na nandoon ang Panginoon para hindi sila makaranas ng alon. Para hindi sila makaranas ng bagyo. Ang gusto ko pong sabihin, kahit sa katotohanan, kasama natin ang Panginoon, may bagyo pa rin. Kahit kasama natin ang Panginoon, may salpok ng alon pa din. In the reality of life, kahit Kristiyano po tayo, may mga tribulation daw po ang sabi po ng Bible. Sa madaling sabi po, ang gusto kong panghawakan po natin, sa kabila ng katotohanang may unos, may bagyo, sa kabila ng katotohanang may salpok ng alon sa buhay po natin, ang importante, alam nating nandiyan ang Panginoon na kaya niyang payapain ang lahat. Kaya ng Panginoon na pahupain ang bagyo. Kaya ng Panginoon na kalmahin ang bagyo. Kaya ng Panginoon na sawayin ang alon. Ang kailangan lang, manghawakan tayo sa Panginoon. These things I have spoken unto you, that you might have peace. That in me you might have peace. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. The afflictions in this world, the advice from the Word, and the assurance of winning. We are more than conquerors through Him that loved us. Naway napalakas po tayo ng mensaheng ito. Be of good cheer. Have peace. Yung pagiging magulo ng isip mo, lalo pong maglulubog sa'yo. Kaya, ang sabi ng Bible, yung kapayapaan ng Panginoon na di masayod ng pag-iisip, ang pabayaan po nating mag-ingat ng ating puso at isipan sa pamagitan ng ating Panginoon. Ngayong gabing ito, umaasa po akong napalakas at napagpala po kayo sa ating mensahe. Let us pray. Our gracious, loving God, thank you once again for this message. Thank you for allowing us na maituloy pa rin po ang feasting na ito sa kabila po ng naging kahadlangan sa traffic, Panginoon. Salamat din po sa mga naghintay at patuloy na talagang sabik at laging eager na mapakinggan ang iyong salita. Panginoon, gusto ko pong gamitin ang oras na ito para ipanalangin po sa iyo ang bawat nanunood ngayon. Marahil po ang ilan ay meron pong mga hindi bibirong afflictions na nararanasan. Yung mga may battle po sa kanilang karamdaman, Panginoon. Lord, nawa natuto po kami na sa salita mo dakilang Diyos, kung makikinig po kami, maganda po
na ang karamdamang ito ay hindi maging dahilan ng pagiging bitter. Hindi maging dahilan para i-blame ka namin, Panginoon, o kami po'y mag-backslide. Kundi gamitin po namin ang karamdamang ito para makita ang iyong gawa, ang iyong kapangyarihan, at ang iyong kalakasan. Ganon din po sa mga ilan pang problema na marahil po presently nararanasan ng bawat nanunood ngayon. Sa iyo ko po itinataas ang bawat isa, dakilang Diyos. Abutin mo po kami at nawa panghawakan po namin ang tiyak na tagumpay sapagkat kami po'y mapagtagumpay sa pamamagitan mo na umibig sa amin. Dakilang Diyos, palakasin mo po ang bawat isa at payapain mo po kami. Ito po ang aking panalangin, O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon at nakaraos tayo again. Pasensya na po kayo kung medyo na-delay po tayo ngayon. Ang mahalaga po ay hindi nasayang yung ating pong oras. So, muli po, maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso ay maibahagi ang salita ng Diyos at ang nais po ay ang maparangalan ang Diyos. Sa lahat ng ito, sa Kanya po ang kapurihan at ang kalwalatian. Ingat po kayo. God bless everyone. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning, and I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has built for me